Marami pong salamat muli sa inyong pagpapahintulot na samahan ko kayo. Ang ating pong pamagat ay record high at tipping point. Importante po na pag-usapan natin ito sapagkat lahat po tayo, kagaya ng lagi ko sinasabi, ay mga stakeholders na nagaganap sa ating bansa. Record high at tipping point. Alam mo ninyo, critical na ang sitwasyon ng ating bansa. Critical na ang sitwasyon ng ating ekonomiya. At pag hindi po ito naabatan, pag hindi po ito naawat, and if we will not be able collectively through our collective efforts, kung hindi po natin mababago ang direksyon, ang maling direksyon na tinatahak ng Marcos Jr. administration, yung mga irreversible, yung hindi na po mababago, yung mga unstoppable effects, yung hindi po natin maaawat, at yung mga detrimental impact, yung talagang sasapol sa atin bilang bansa, bilang lahing Pilipino at sa ating ekonomiya, hindi po natin ito baguhin. Lahat po ito, yung irreversible effects, yung unstoppable effects, yung detrimental impact, magaganap po ito. At wag naman sana, nasa record high at tipping point na po tayo. Baka naman mamaya lalabas na naman dyan with crocodile tears or luha ng buhaya. Alam niyo naman ibig sabihin ng luha ng buhaya eh. Diba? Lalabas na naman dyan, pa-victim effect, pa-drama, at ang sasabihin, paano tayo umabot dito? Umabot tayo sa tipping point at record high dahil sa kawalan ng malinaw na direksyon ng bangkaroteng liderato. Kaya po tayo nandito sa record high at tipping point. Baka marinig na naman natin yung padrama, yung pa-victim. Sila ho ang administrasyong Marcos Jr. ang nagbibiktima sa ating mga Pilipino. Huwag ho kayong papadala doon sa paluha-luha yung crocodile tears o yung luha ng mga buhaya. At ang sasabihin, paano tayo umabot dito? Mahigit 3 taon ka na sa pwesto, hindi mo pa rin alam? Bagsak po ang halaga ng ating piso. Mahalaga po ito pag-usapan natin. Simulan natin sa ating national debt o yung pambansang pagkakautang. Sa kasalukuyan, as of I think this is September, 17.58 trillion. 17.58 trillion na po ang ating pambansang pagkakautang. This is as of September of 2025. Nung ang palitan po ng piso kontra dolyar ay hindi pa 59.13. Kahapon po yan, nagsara at 59.13. Malulula po kayo. Nag-update po ako kanina, nagtanong ako sa ating mga kaibigan na sa financial industry, sa banking. Nagbukas po kanina yung palitan, umabot na po ng 59.40. 59.40. Ang isang dolyar, katumbas na po nito sa palitan ay 59 pesos and 40 centavos. Record high. Balikan po natin. Bago tayo tumungo sa record high na palitan, sadsad po ang halaga ng piso. Record high po ang ating national debt, yung ating pambansang pagkakautang. 17.58 trillion as of September 2025. Bakit mahalagang pag-usapan po natin ito? Sapagkat ang debt cap o yung ceiling po ng ating gobyerno, every year nagseset po sila nung hangganan lang kung hanggang magkano lang tayo maaaring umutang o yung target o projection. Hanggang dito lang ang ating pwedeng utangin para hindi tayo malubog sa utang at ma-maintain po yung healthy ratio ng ating pagkakautang vis-a-vis our GDP. Ang ating national debt ay 17.58 trillion. Higit na pong malaki ito, record high po ito, record high. Kaya nga po yung pamagat natin, record high at tipping point. Record high po yung ating national debt. Sapagkat ang projected lamang po, ang tinakda lamang po ng administrasyon ni Marcos Jr.
na ating uutangin ngayong taong 2025 ay hanggang 17.359 trillion. Tingnan po nyo yung may mga papel, lapis at ballpen. Sulat po nyo ito. Ang ating pong kasalukuyang pambansang pagkakautang as of September 2025 ay 17.58 trillion. Ito po'y higit na malaki na doon sa debt cap natin for 2025. Yung mga kaibigan nating professionals, yun na sa banking and finance industry, 17.359 trillion lang yung ating debt cap. Yan na lang dapat yung ating uutangin. Hanggang dyan lang tayo. Subalit, lagpas na po tayo doon sa ating debt limit for 2025, yung debt ceiling. Higit na pong malaki ang ating iniutang ngayong taong 2025. Record high po iyan. Yung another record high, ito pong palitan ng piso kontra dolyar. Kahapon mo ay nagsara ng 59 pesos and 13 centavos. Kahapon po yan. 59 pesos and 13 centavos, piso kontra dolyar or dolyar kontra piso. Kanina po, mga 9 a.m. na nagbukas na po ang bangko, trading o palitan na po sa bangko. Bangko po ito yung base rate po ito ng bangko nung nagbukas kanina. 59 pesos and 40 centavos. Higit pong malaki kaysa dun sa pagsara ng palitan ng dolyar kontra piso o piso kontra dolyar kahapon. If yesterday it was at 59.13, opening of the banks today based on the bank's base rate kanina sa palitan, 59.40. Umabot na po ng 59.40. Record high din po iyan. Yung 1 trillion pesos na iginugol, inubos, kinurakot, ninakaw, kinurap sa ilalim ng Marcos Jr. administration na flood control programs or flood mitigation programs. Yung flood control fund anomaly, record high din po iyan at 1 trillion pesos. Kaya nga po yung ating pamagat, record high at tipping point. Yung bilang po ng pagbagsak ng mga foreign tourists, nung mga turistang pumapasok at bumibisita sa ating bansa. Tayo po yung kulelat after Myanmar sa Southeast Asian region. Mula po 5 million projected, nasa 3 million lang ang foreign tourists arrivals. Record high din po iyan ng pagdausdos ng bilang ng mga turistang pumapasok sa ating bansa. Record high din po iyan. At yung corruption po na nabanggit ko kanina, unprecedented. Record high din po iyan yung 6.325 trillion pesos budget for 2025 na illegal, invalid, immoral, unconstitutional. Record high din po iyan. At wag nating kalilimutan yung ating gold reserve. Wag po niyong kalilimutan yan dahil kawing-kawing na po ito, magkakamag-anak po lahat ito Itong problemang ito, bakit tayo naririto sa record high at tipping point? Yung binenta po nating gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang malinaw na paliwanag bakit ibinenta. Halos 30 tons, 30 tonelada ng ating gold reserve ang ibinenta ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Record high din po iyan. Saan nila ginamit yung perang pinagbentahan ng ating gold reserve? 30 tons. 30 tons ng ginto. 30 tonelada ng ginto. Ang dami po nun. Ang una po nilang lame excuse, dahil daw po maganda ang presyo nung kanilang ibinenta yung ating mga gold reserve. Kasinungalingan at pambubudol po iyon. Tingnan po ninyo ang presyo ng bentahan ng ginto ngayong araw.
or kahit yung kahapon na lang, all-time high po ang presyo ng bentahan ng ginto. Kaya hindi po totoo yung ginawang pagsisinungaling at pagpapalusot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda daw po kasi yung presyo ng bentahan ng ginto nung sila ay nag-unload o nagbenta ng halos 30 tonelada ng ating gold reserve. Higit pong maganda ang presyo ngayon. Kaya po luging-lugi tayo nung binenta nila yung ating 30 toneladang higit kumulang na ginto. Record high din po iyan. Sinong bumili? Magkakano yung amount na napagbentahan ng ating gold reserve? We have the right to know. We deserve to know. Bakit ibinenta? Saan ginamit ang perang pinagbentahan? Nasaan na yung pera o proceeds ng bentahang yan? Sapagkat kung yung binenta po noon, sinabi nilang magandang presyo, kung ngayon po tayo bibili ng katumbas na halaga o timbang, yung 30 tonelada higit kumulang na ginto, lugi na po tayo, abonado na po tayong mamamayang Pilipino. Hindi ang Marcos Jr. administration. Samantala lang naman ho silang nandyan, 6 years lang naman silang nandyan eh. Or maybe shorter, depende po sa pagkilos ng taong bayan. So ito pong lahat, record high po ito. Record high po ito. Kaya ngayong ating tanong, record high at tipping point. Tipping point ng ano? Tipping point. Nasa tipping point na ba tayo? Ng talagang problema na maaring mauwi sa isang economic collapse or economic meltdown? Hindi po natin gusto yun. Ayaw po natin yun dahil higit na maraming Pilipino ang maghihirap. Ang tatamaan po dyan ay ang middle class, yung lower middle class, at yung nasa dulo ng ating lipunan. Yan po ang kawawa. Huwag niyo pong isipin yung mga oligarko. Huwag po niyong isipin yung mga political elites or trying hard to be or to belong to the political elites. Huwag po ninyong isipin yung mga corrupt na politiko. At hagipin din po natin, huwag po ninyong ikonsidera yung banyagang impluensya o interes. Hindi po nila mararamdaman pag nagkaroon tayo ng economic collapse or economic meltdown. Isipin po ninyo yung bulto ng mga ordinaryong Pilipinong manggagawa na araw-araw ay nagsusumikap, pumasok sa trabaho, makipagsiksikan sa public transport para lamang meron tayong kitain araw-araw, para naman meron tayong maiuwi na pagkain sa ating hapagkainan, para naman si Junior, si Totoy at si Neneng ay mapatapos natin sa eskwela. Si nanay o si tatay mabigyan natin ng konting luwag habang sila'y tumatanda at ma-address man lamang yung kanilang basic healthcare needs. Huwag po niyong isipin yung mayayaman, hindi po nila mararamdaman yan. At kita naman ninyo, kahapon, hinataw na naman tayo ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. 2 piso ang inangat kada litro ng diesel. Ang gasolina, piso at 20 sentimo kada litro. At ang kerosene, 1 peso and 70 centavos per liter. Record high at tipping point. Ito pong paglalaro ng presyo ng krudo, wala pong pinagkaiba ito. Headline din kahapon, yung kasunduan ng Estados Unidos at yung 3 member ng ASEAN. Ang Pilipinas ho, from 17% na taripa, nagtungo pa si Bongbong Marcos sa Oval Office ng United States of America para gawing 19%. Ang taripa ng mga produktong Pilipino na papasok sa Estados Unidos. From 17% naging 19%. Ang mas malala, binigyan po niya ng 0% tariff ang mga produktong Amerikano na papasok sa Pilipinas. Wala na po bangkarote po ang ating governance, bangkarote po ang ating liderato, bangkarote po ang tanggapan ng Pangulo. Panay spin, panay propaganda.
Ang gusto pa nung una, magpasalamat tayo sa kanya for being a tough negotiator. Dahil 20% daw po dapat yung ipapataw ng Estados Unidos, naging 19% na lang. Yan po ay pangbubudol. Ang katotohanan, from 17% naging 19%. Nagpunta ka pa sa Amerika. Sana nag-usap na lamang kayo sa telepono, wala rin palang nangyari yung pagpunta mo. From 17 naging 19%. Kaya po yung ating pamagat, record high at tipping point. Ano ho? Yung ating pambansang pagkakautang, record high, 17.58 trillion pesos. Dapat po yung ating debt cap or debt ceiling for 2025 ay 17.359 trillion lamang. Matagal na po nating ina-advocate ito, advokasya ito, pinapanawagan, kinakalampag ang Marcos Jr. administration. As early as last year, last quarter of last year, early this year, even during the campaign, we have been calling this Marcos Jr. administration. Kinakailangan tayo magkaroon ng fiscal discipline. Kinakailangan tayong matuto ng austerity. Kinakailangan tayong magkaroon ng belt tightening. Kinakailangan ang target ng pamahalaan ng Marcos Jr. administration ay kung paano mapababa ang ating national debt. Hindi ho ganun ang nangyayari. Higit pong pataas ng pataas ang ating national debt. Yung figure na sinabi ko kanina, 17.58 trillion pesos as of September 2025. Hindi pa po ganito kalala ang palitan ng piso kontra dolyar. Definitely by now, lumobo pa hong di hamak ito. September po yun nangutang din tayo naman ng October at tumaas po ang halaga ng dolyar. 30 to 40% of our national debt nasa foreign currency po iyan. So pagtaas ng halaga ng dolyar, tataas din ang automatic po yan. Tataas din po yung ating pambansang pagkakautang. Now, bagsak na po ang piso, bangkarote pa ang Pilipino. Nakakatakot na po ito, kanya itiniming ko habang kayo'y nanananghali. Record high, tipping point. Nasaan ang pera ng mamamayang Pilipino? Saan dinala yung mga buwis na hindi pa natin naihipo yung ating kita tuwing Agyes at Abente, Kinsenas o katapusan? Kaltas na yung ating withholding tax. Saan napupunta yung buwis na pinaghihirapan ng ordinaryong Pilipino? Nasaan ang pera ng mga Pilipino? Kanya po tayo umabot na dito sa record high at tipping point. Tipping point ng ano? Tipping point nga ba ito ng economic meltdown? Economic collapse? Tipping point na ba ito ng pag-aaklas, pagkakaisa ng mamamayang Pilipino upang singilin ang maraming maling patakaran at maling direksyon ng Marcos Jr. administration? Tipping point na ba ito ng ating mga overseas Filipino workers at Filipino migrants para muling magsagawa ng remittance holiday? Remittance holiday, marami pong nagmemensahe sa akin, ano raw po ang aking pananaw, baka raw po sila ay takutin o kasuhan ng inciting to sedition or sedition. Ang remittance po ninyo ay inyong pribadong pera. Yung remittance holiday na sinasabi ng mga manggagawa sa labas ng Pilipinas, yung ating mga mahal na overseas Filipino workers at Filipino migrants, pribadong pera nyo po iyan. Dramatic lamang pag sinabing remittance holiday, isang linggo tayong hindi magpapadala ng ating tulong sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Wala pong bawal dyan. Bakit? Pera nyo po iyan Kung kailan, kung saan, at kung paano ninyo ipadadala ang pera ninyo. O kung ayaw ninyong magpadala, wala pong pwedeng maningil sa inyong pamahalaan sapagkat pinaghirapan nyo yan nyo. Record high, yung 1 trillion na flood control or flood mitigation funds. Yung flood control funds anomaly, record high din po yan. 1 trillion pesos higit kumulang. Sa loob lamang ng 3 taon na panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr.
walang bagong school buildings o classrooms. 2024, sinabi na meron tayong kakulangan na 165,000 classrooms. Record high din po iyan. 165,000 classrooms ang kulang. Ano ang ginawa ng Marcos Jr. Administration noong 2024? Nagpatayo ng 187 classrooms. 2024. Record high din po yan pagdating sa kung gaano kababa yung output o performance ng Marcos Jr. Administration. Fast forward 2025. From 187 classrooms lamang, naliitan na po kayo ron, hindi ba? 2025, 6.325 trillion pesos ang ating illegal, invalid, immoral, unconstitutional, and unlawful 2025 national budget. 22 classrooms pa lang ang napapagawa ng Marcos Jr. Administration. Record high din po iyan sa baba, kakaunti, kakarampot na public classrooms ang naipagawa ng sino mang administrasyon. Record high at tipping point. Tipping point ng ano? Pagkilos, pagkakaisa, paninindigan ng ating mga kabataan. Sapul na sapul po yung ating mga kabataan eh. Di ba? Yung ating pong MRT4, yung ating PNR, yung train po ba ng South Long Haul Project, yung North-South Commuter Railway at Davao Public Transport Modernization Program. Kinuha at sinakripisyo din po yan eh, ngayon 2025 eh. Record high din po eh, yung maling prioridad ng Marcos Jr. Administration. Isama pa ho natin yung 31 billion pesos na ibinawa sa education sector. 31 billion pesos, notwithstanding, kulang na po tayo ng classrooms. 165,000 classrooms ang kulang. 187 classrooms lamang ang ipinagawa noong 2024. 22 lamang ngayong taon, kasalukuyan 2025. Nakuha pang bawasan ng 31 billion pesos ang ating education sector. Record high din po ang maling prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Kinaltasan pa ang sektor ng ating edukasyon. Kawawa po yung ating mga kabataan. Obligasyon po natin na tayo'y manindigan, ipagtanggol ang ating mga kabataan. Kawawa po itong mga ito. Kagaya nga po nung ating naging diskurso nung makaraang linggo ba or the other week. Bansot na, mangmang pa, mangmang na, bansot pa. Kulang na kulang po ang tulong sa ating sektor ng edukasyon. Saan linipat ang pera? Diyan sa kamunduhang IX, AKAP, MAIP, at kung ano-ano pang pangalan ng ayuda. Diyan nila ibinuhos ang pera. Kanya ngayon, record high at nasa tipping point na po tayo, mga kababayan. Sa aking mga mahal na kabataan, yung ating mga pag-asa ng ating bayan, alam mo ninyo, hindi lang basta pera o pondo ng Pilipino ang ninanakaw at kinukurakot ng Marcos Jr. Administration. Ang masaklap po nito, ang kinukurakot at ninanakaw po ng kasalukuyang administrasyon ay ang ating kolektibong kinabukasan. Pero lalong-lalo na ng ating mga kabataan. You deserve a better life. Ang ating mga kabataan, tipping point ng ano, na kayo ay manindigan. Kayo'y magsama-sama. At kayo'y manawagan sa gobyernong ito. Itigil ang korupsyon, itigil ang kurakot, sapagkat hindi lang po pera na ating mga Pilipino o pondo ng Pilipino ang ninanakaw. Ang ninanakaw po, mga mahal kong kabataan, ay ang inyong isang maganda, maunlad, payapa, disente, may dangal, at dignidad na bukas.
Yan ang ninanakaw. Kayo ang ninanakawan. Kayo ang biktima. Kaming medyo may edad sa inyo, kami magsisilbing gabay. Yung mga bagay na kulang pa ang inyong kaalaman o eksperyensa, you can count on us and we will help you. But we alone cannot win this fight. Kinakailangan magkasama-sama kayo, manindigan kayo. Dahil ulitin ko, bukod sa pera, bukod sa pondo, bukod sa trilyong pisong flood control funds na nawawala, yung inyong kinabukasan, ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, ang inyong karapatan na mabigyan ng maganda, payapa, maunlad, disente, may dignidad, at merong at karespe-respetong kinabukasan, yan ang ninanakaw sa inyo. Dapat ninyong pag-isipan yan. No? Dapat ninyong also learning a lot from you, especially sa ating mga OFW, sapagkat iba yung condition po nung bansa kung nasaan sila. Kagaya po ng bansang Vietnam. Mas mayaman po ang Pilipinas kaysa sa Vietnam. Subalit higit pong maunlad ang Vietnam kaysa sa ating bansa. Bakit? Meron po silang ginagawang tama. Magpunta po kayo sa Vietnam, raw beauty pa ho yun marami pang ibibigay. Pero makikita mo na yung ganda. Wala pong, mas mayaman po ang Pilipinas sa Vietnam pero makikita mo, wala pong nanlilimos sa daan. Wala pong homeless na natutulog sa kung saan. Hindi po nagnulumahid o mukhang malagkit yung kanilang mga public places, public spaces, pati kalsada. May ginagawang tama ang bansang Vietnam kung bakit naman talaga kahit sa aspeto po ng turismo ay naungusan na tayo. No? Record high na po ang korupsyon. Nasaan yung PhilHealth funds ngayong taong 2025? Huwag niyong kalilimutan yan. 0 pesos ang binigay na pondo ni Bongbong Marcos sa PhilHealth. 0. Itlog, bokya. Walang binigay na pondo. Matatandaan ninyo, sinabihan ng COA ang GSIS, isoli ninyo yung 2.3 billion pesos na pera ng mga manggagawa sa pamahalaan. Saan ito linagay? Makinig ko kayo, ang dami nito, milyon-milyon ang mga manggagawa sa gobyerno, local at national. Yung 2.3 billion ninyong pinaghihirapan ninyo kada buwan, yung inyong mandatory contribution, itong mga ganid sa GSIS, ininvest, that's the term, ininvest yung 2.3 billion pesos ninyo sa 3 listed companies. Magandang pakinggan para higit lalago ang inyong 2.3 billion. Kung regular po sana ang transaksyon at investment. Hindi po regular ang naging transaksyon. Bakit kanyo? Yung 2.3 billion pesos sa pera ng mga manggagawa mula GSIS, ipinasok ng napakawalang hingyang GSIS sa 3 listed companies na hindi man nagbibigay ng dividendo nitong nakaraang 2 o 3 taon bago nila pinasok ang pera ninyo. Pag hindi ka nagbibigay ng dividendo, isang publicly listed company, ano ibig sabihin? Lugi. Meron bang kumpanyang lugi ang kayang magbigay ng dividendo? Pinasok ng GSIS yung 2.3 billion pesos ninyo. Pagpasok doon sa 3 listed companies, kumita, obligado. Yung 3 listed companies, bakit? Wala nga silang ibinubugang dividendo for the past 2 or 3 years prior to the investment. Pinasukan ng 2.3 billion. Di nagkaroon sila ngayon ng cash flow. Okay? Hindi tumaas yung kanilang presyo kada halaga ng share. Ganun pa rin, baka nga bumagsak pa So yung 2.3 billion ninyo, kumita yung publicly listed company pero kayo lugi. Ano ho ang nangyari? Lugi po yan. Tanong po ninyo sa COA. Ipinag-utos ng COA ng Commission on Audit, isoli yung 2.3 billion pesos na pera ninyo. Maraming salamat po sa almost 1,400 live viewers. Ito lang po yung nakikita ko. I'm sure marami pa. Maraming salamat. Mahalaga po itong pinag-uusapan natin. Bukod po dyan, binawasan ng 31 billion
yung ating education sector ngayong 2025. Huwag din natin kalilimutan dahil tatalakayin din po natin ito maya-maya. Yung 80 billion pesos more or less or 81 billion pesos more or less na ginawang pagkaltas doon sa pensyon ng military and other uniformed personnel ngayong 2025. I've been giving you the numbers. You do the math, i-add po nyo lahat yan. Ganyang kalaking pera ang nawawala. Kanya tayo ay record high at nasa tipping point na. Baka lumabas yung henyong nagdudunong-dunungan. Di ba? The peso is weak not because the peso is weak but because the dollar is strong. The peso is weak because corruption has weighed down the Philippine economy. Dahil sa mga katulad ninyo, dahil sa mga katulad mo. Kaya daus-dus ang piso dahil sa korupsyon. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. South Korean President, binawi yung 2.8 billion loan. Bakit? Term ho ito ng Pangulo ng South Korea. Malaking sampal dagok sipa ito sa kasalukuyang administrasyon. Ang ginawang dahilan, at tama naman ang Pangulo ng South Korea, massive corruption. Yan po ang term ng massive corruption at looting of public funds. Nakakagalit ho, hindi ba? Nakakagalit ho.